Sa isang bansang nakasandal sa dagat, mahalaga ang bawat hakbang tungo sa mas maayos na pamamahala ng ating yamang dagat. Ito ang diwa ng Fisheries Management Area, isang sistema na pinagbubuklod ang agham, pamahalaan at pamayanan. Sa taunang pagtitipon ng FMA Conference, muling pinagtibay ng mga lider, eksperto at mangingisda ang iisang layunin, ang masusing, makatao at makakalikasang pamamahala ng ating mga karagatan o ecosystem approach to fisheries management. Unang-una, yung FMA conference this year is the first time na pinagsama-sama natin yung lahat ng miyembro ng management board sa lahat ng 12 fisheries management areas all over the Philippines. Ang pinakalayunin po nito is that a sort of magkakaroon ng review kung ano nang nangyari over the past 5 years of FMA implementation since sa pagpasa ng FAO or Fisheries Administrative Order 263 noong 2019. So yung pakay talaga namin sa BFAR and the Fish Corps project is to look at what happened and what needs to be done pa and what improvements should be in place para po sa pag-implement natin ng FMA with the objective na ma-manage natin yung fisheries resources base sa kakayanan ng ating fish stocks. Sa ilalim ng FMA approach, nagkakaroon ng tuloy-tuloy na palitan ng kaalaman mula sa mga mananaliksik hanggang sa mga tagapamahala at sa mismong mangingisda. Una-una, kasi ang scientific data, actually, karamihan sa kanila ay available na. So, nung nangyari, tagal na yan siya nakokolekta ng National Stock Assessment Program. So, hindi siya yung data na may kailangan kang isolve na problem tapos paggagawa ka ng research para ma-solve yung problem. Ito iba siya. Yung hamon nito is that medyo may pagka-historical na noon pa alam na kailangan yung mga datos na yon para gumawa ng policy. Ang kaibahan lang noon at saka ngayon is that yung yung perspective ng policy ay naka-embed doon sa tinatawag natin ngayon na FMA. So, medyo na siya ngayon, medyo it's even more useful dahil doon lang siya nakatutok kung saan yung FMA na siya available yung species na yan. Science in action, policy with compassion. Hindi lang mga eksperto ang tinig sa FMA, mismong mga mangingisda at ang kanilang komunidad ay bahagi sa bawat desisyon. Napakalaking bagay po nito kasi matagal na po na dapat po talaga na mapagkunan ng mga salaysay, yung mga maliliit na mangingisda, kung ano po talaga yung tunay na nangyayari on the ground. Kasi kapag kumukuha po ng data, minsan kinukuha na lang po natin sa mga bali-balita, hindi po doon sa totoong mangingisda. Kaya napakalaking bagay na dapat kami mismo na nangingisda, nanguhuli ng isda, ang siyang magsasalita tungkol dito. Bali, ang FMA po, nakatulong po siya para mabigyan kami o ang mga kababaihan na katulad ko na magkaroon ng pagkakataon na mailabas yung aming mga boses sa larangan po ng pangisdaan. Mula sa Quezon hanggang Zamboanga, unti-unting nararamdaman ang epekto ng FMA. Mas maayos ang pag-monitor, mas mataas ang kalidad ng huli at mas ligtas ang kabuhayan. Talagang dapat po talaga na ipatupad na po, ibaba na po talaga yung napag-usapan para din po sa kapakanan ng panangsos na salinlahi. Ito po kasi ay science-based, kaya sa natutunan po natin na dapat po pala talaga na sundin po natin yung mga paraan kagaya ng mga harvest control rules and measures. So sa una po, nangunguha po tayo ng mga juveniles. Ngayon dapat pala, hindi na natin dapat kunin yung mga juveniles na yan kasi hindi na sila lararami. So kung magre-resort tayo ng overfishing kapag nakukuha natin yung mga maliliit pa at hindi pa nangingitlog. Kung meron pong plano, so dito na po natin ginagawa sa FMA. So may management plan po tayo na sinusunod, harvest control measures, saka rules, kagaya po sa amin sa FMA 4. So meron po tayong close fishing season ng sardinas. Hindi po natin dapat hulihin yung sardinas during those times.
Tapos ngayon na mo pinag-aaralan na rin natin pati yung mga iba pang species na dapat wag nating kunin. Pag-aaralan po natin yung mga large pelagics, na yun po yung pinagkukunan po talaga ng kabuhayan ng mga maliliit na mangingisda dahil doon kami kumikita. Kasama rin sa tagumpay ng FMA ang suporta ng akademya, mga universidad na nagsasalin ng pananaliksik tungo sa tamang polisiya. Masasabi ko nakakatulong siya in the sense na kasi yung ginagawa natin sa FMA is dapat science-based yung approach natin. So we do conduct studies na napapakinabangan ng FMA para mas mapaigting kung ano yung mga dapat ginagawa sa ating mga fishery management areas. Like for example sa amin, we just recently have a so-called yung pagdidetermine ng harvest control rule, and we found out some priority species sa aming area. So pinag-aaralan through NSAP, and may mga estudyante kami nag-aaral nun, and we do some contribution para mas mapaganda yung kung ano man yung mga dapat ginagawa para mas ma-manage namin yung aming mga resources sa FMA 3. Mula plenaryo hanggang mga breakout sessions, ramdam ang pagkakaisa sa layunin, ang patuloy na pagpapalakas ng pamamahala ng ating mga katubigan, batay sa agham at malasakit sa pamayanan. Sa ngayon siguro dahil we have already determined priority species, and we have already created yung different technical working committees namin sa FMA 3. Siguro we have to intensify yung involvement ng mga different sectors. Like for example, we have the newly formed enforcement committee under the FMA. Mas paigtingin natin yung involvement ng enforcement para mas mapangalagaan natin yung ating mga resources. Kasi rampant pa rin yung IUU Meron pa rin mga violators. So we have to involve more yung ating mga key stakeholders like yung mga fishermen natin, kasi yung participation nila, yun yung magdadala sa atin ng magandang resulta, kasi sila naman yung mga nasa laylayan talaga at sila yung nakakakita. We just have to really tulungan natin sila kung paano gagawin para may direction yung mga ginagawa natin sa FMA. So, maraming dapat gawin sa FMA. Kaya nga nang sinasabi dito sa conference, marami mang dapat gawin. At katulad namin na FMA 3, hindi kami kasali doon sa fish core na identified na FMA. Kaya yung sinabi ni Director kanina na hanapan ng paraan na sana mabigyan ng funding yung other FMAs para mas ma-implement namin yung gusto namin gawin. Kasi kung walang pera, hanggang plano lang kami. Habang patuloy na hinaharap ng bansa ang mga hamon ng klima at kabuhayan, nananatiling gabay ang FMA sa isang direksyong makatao at makakalikasan. What began as a vision, the fisheries management area has now become our extent arm to achieve a more sustainable management of our fisheries resources. Through this collaborative and science-based approach, fisheries management has evolved beyond a policy or program. It has become a nationwide movement driven by shared responsibility and stewardship. As this year's conference theme goes, Science, SIS, Synergy, 5 years of FMA progress, we can proudly see that we have collectively protected our SIS and its resources and have started building a future where our communities, economies, and ecosystem can thrive together. We have witnessed incredible things we can accomplish when we work together, combining scientific expertise, local knowledge, and policy support. Mula sa siyensya hanggang sa pamayanan, mula sa datos hanggang desisyon, ang FMA ay larawan ng pagkakaisa para sa dagat,
para sa kinabukasan. Sa ngayon po, natututo na rin po tayo eh. So mostly ang ang goal natin na dapat sustainable po yung ating pangisdaan. Kaya minsan yung mga kasamahan natin, tayo na rin mismo nagpupuli sa kanila. O pagpalaot pa lang, sinasabihan na natin yung kanya-kanya nating mga kasamahan sa organisasyon kasi organized. Halos ngayon lahat ng mangingisda meron ng kanya-kanyang organisasyon. Para isahan na lang kapag nagsalita tayo, isang salita na rin lang lahat. At yun po ang panuntunan namin ngayon na dapat magkaisa ang lahat para na magkaroon tayo ng sustainable pamumuhay.